patuloy po tayo sa ating mga gawain na ganito sapagkat dito po natin matutunghayan yung katotohanan. Hanggang dyan na lang mga kapatid. Maraming salamat. May 30 seconds ka pa kuya, i-wave nyo na po. Opo. Wave na po. Wave na natin ang time mo. Okay, ulit, magandang hapon, gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga 72 million viewers natin na naka-live. At ang paksang patutunayan ngayon ay patutunayan ng INC na bumuhay ng patay ang kapatid na Felix Manalo ayon sa Biblia at mga referensya. Kuya, mag-i-start po yung 10 minutes nyo kapag nagsimula na po kayo. Pwede na po magsimula. Apa. Okay na ba? Magsisimula po yung timer pag nagsalita po kayo. Sige po, magandang hapon sa lahat. Ako po si Brother Alpha mula po sa Iglesia ni Cristo. Disclaimer lang po. Wala pong kinalaman ang institusyon na aking kinabibilangan, kundi ito ay aking sa sarili lamang. Kung ano man yung magiging paliwanag natin ay walang kinalaman po ang Iglesia ni Cristo. Ang paksa po na ating patutunayan na ito ay hinamon ng ating katunggali ay patunayan ko daw na si kapatid na Felix Manalo ay bumuhay ng patay ayon sa Biblia at mga referensya. Ang totoo po, bago tayo magsimula, yung paksang iyan ay pinalagan lang natin para matuloy. Kasi nga ayaw makipag-usap ng ating katunggali kagabi na dapat ay meron pang pre-debate conference na mangyayari para ayusin yung tema, yung paksa nga, yung dako, yung oras, yung rules of debate. Pero ayaw niya, gusto niya agad ngayon. Kaya ko pinalagan ang temang ito para ituwid ang maling paniniwala ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kasi nga iniisip nila na parang doktrina natin na si kapatid na Felix Manalo ay siya mismo ang bumuhay ng patay. Kaya gagamitin ko ang pagkakataong ito para ituwid ang maling paniniwala at ipinakakalat po ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Dahil hindi natin doktrina sa Iglesia ni Cristo na si kapatid na Felix Manalo ay bumuhay mismo ng patay. Hindi po. Kaya nabuhay po ang patay sa pangyayari noong sa panahon po ni kapatid ni Felix Manalo dahil ang Diyos, ang Panginoong Diyos, ang Ama, ang bumuhay ng patay sa pamamagitan po ng kaniyang mga sugo. Ginagamit ang mga sugo ng Diyos na instrumento para buhayin ang patay. Hindi po si kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya pinalagan ko po ang tema para maituwid po ang maling paniniwala ng mga karamihan. Kasi nga kapag pinansin ninyo yung post ng ating katunggali sa Facebook, nakakatawag po ng pansin. Teka lang, lakihan ko lang ito. Minute kaganda ko. Wait lang. Kilala kasi ako ng mga to eh. Ayan. Pero Kasi mga kapatid, kapag pinansin natin yung post ng ating katunggali, nakakatawag po ng pansin. Kaya ang ginawa ko ay hindi ako nagpatumpik-tumpik. bakit niyo ako minute? Diba? Nakakatawag ng pansin yung kanyang mga post, mga misleading at puro paninira na lang. Mga misleading at hindi naman totoo. At ang totoo, ito ay noong nakaraan pa ito, March 4, na gusto niyang talakayin na bumuhay daw ng patay si kapatid na Felix Y. Manalo. Bakit kailangan nating harapin ito? Kasi itong mga taong ito nang uupat, naninira sa loob ng Iglesia ni Cristo, mali ang kanilang ipinakakalat lalo na sa social media. Kaya ano po ang pagtuturo ng Biblia sa mga Minute ganyan? ako. Yan po ang nakasulat sa 2 Pedro
2:12. Ganyan Babasahin tayo, natin sa ano, kanilang sariling aklat. Madaya, Sabi dyan, magulang. ngunit ang mga taong Ang ito, dadaya. sino ito? Saan sila itinulad? Gaya ng mga hayop na walang pag-iisip. Ano daw? O itinulad po sa mga hayop na walang pag-iisip. Kaya premise mo na ito, na ipinanganak upang hulihin at patayin. Minunot Bakit? ako, Temo. Lapastangan sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Sila Ito mo. man ay mapapahamak sa Pagka kanilang naposta ko. pagkalipol. Kaya ang premise natin, kaya natin gagawin ito Magulang, wala akong ano, ha? matapos na ang kanilang pang-uupat na ginagawa po lalo na sa Iglesia ni Cristo. Hindi natin doktrina na si kapatid na Felix Manalo mismo Binilap ang na ako, ha? bumuhay nung patay. Kundi, Gago. ang Panginoong Diyos po ang bumuhay ng patay sa pamamagitan po ng kaniyang sugo. Ano katunayan? Kasi itong mga taong ito na nang-uupat at naninira, walang alam kasi ito sa Biblia. Ano katunayan? Hindi kasi nila nabasa yung nakasulat sa Biblia. Lalo na ang ating Panginoong Jesucristo na dakilang sugo, nakabuhay ng patay. Kaya nga ang sabi ng mga tao doon, nagpuri sila sa Diyos eh. Ako, gago. Dahil ang Panginoong Jesucristo nakabuhay ng Oo. patay, nasabi nila, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta. Oh, bakit nakagawa ang ating Panginoong Jesucristo ng mga himala na isa ang pagbuhay po ng patay? Oh, nandyan din sa Gawa 2:22 na sinabi, si Jesus, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala. Oh, ginawa ba mismo ng Panginoong Jesucristo na Diyos yun? Kaya kung nakabuhay man ng patay ang kapatid na Felix Y. Manalo, yon ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Diyos po ang bumuhay, hindi po ang kapatid na Felix Manalo. Kaya, ang totoo, Ang mali bilang po. talaga yung paksa eh. Kasi Ilan ako? dapat itatama ko pa yung paksa. Blinak Kasi ang ako. dapat na magiging paksa, patutunayan ko na ang Panginoong Diyos ay bumuhay ng patay sa pamamagitan ng kapatid na Felix Manalo. Kaya lang makulit, yung kausap natin, gusto niya sa oras na ito kasi parang graceful exit. Diba? Kung hindi tayo haharap, magpo-post siya ng magpo-post doon sa Facebook para sabihin na tayo ay naduwag. Hindi tayo ganon. Kasi nasa katotohanan tayo eh. Gusto nating ipagsanggalang yung tunay na aral. Kaya tinanggap ko yung paksa. Sige. Para sa pag-present ko ngayon ay, ayun, itutuwid natin yung mali. Mali nilang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na pinapalabas nila na ang kapatid na Felix Manalo daw bumuhay ng patay. Mali yun. Wala tayong doktrinang ganon. Ang doktrina ng Iglesia ni Cristo na itinuro ng sugo sa mga huling araw, ang Panginoong Diyos ang may gawa Kaya doon ako, ng mga hindi na himala yung comment katulad ko. po Hindi na ako ng mga pinakomment. sugo ng Diyos. Yan ang mga, Oh. ano, Sino pa? kagulangan ng mga Si Pablo. pinayup Diba na kasi to. dahil Kaya ako hindi ako yun ay pinapakit araw ng yan sa kanilang mga pagsamba, may sa mga nakatulog platform doon lang. sa third floor, nahulog, namatay. Hindi Diba? naman ako Pinuhay magsaka niya yun. ng Ibig yan. bang sabihin ay Diyos, Mga si Pablo, o pagkayan. di kaya si Pablo ay bumuhay mismo ng patay. O Eh, ganon lahat din si mute Apostol yan. Ako Pedro. mute. Binuhay niya si Dorcas. Dapat walang mutan. Kaya nga sinabi sa Biblia, nahayag ito sa buong hope. Wala. Ano? Yung ginawa po ni Apostol Pedro na pagbuhay ni Dorcas. Kaya ano naging bunga nun? Marami ang sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi ang mga unang Kristiyano noon sumasampalataya. Tagapagligtas ng kaluluwa, ready ka na ba para sa iyong first cross-examination? Ready na, kapatid. Okay. Timer po, ready po yung 10 minutes at ang 25 seconds. May concern po, tagapagligtas ng kaluluwa? Wala naman po, sige po. Okay, magsisimula ang timer mo pag nagsalita ka na ng una mong tanong.
Okay, unang tanong ko sa iyo kapatid, aware ka ba sa ating paksa na patutunayan mo na si Felix Manalo ay bumuhay ng patay, yes or no? Yes, aware na aware dahil ikaw ang nagbigay niyan dahil ayaw mo akong pagbigyan na mag-usap tayo para ayusin natin yung tema at ma-set yung rules of debate, oras at dako. Pero hindi mo ako pinagbigyan dahil nagtantrums ka doon sa Facebook na sinasabi mo na ako ay umaatras at duwag kaya pinalagan ko para sa pagkakataong ito ay ituwid ang malimong paniniwala laban sa Iglesia ni Cristo. Next question. Next question. Ang sabi mo, aware ka sa iyong paksa no, na pinalagan na bumuhay si Felix Manalo. Ngunit sa iyong pahayag ngayon, sa iyong pahayag, sinasabi mo na hindi si Felix ang bumuhay ng patay. Tanong, hindi ba nagkukontrahan na itong paksa mo na iyong pinalagan sa akin dahil dito sa iyong pahayag? Yes or no? No, hindi nagkukontrahan. Bakit? Walang doktrina ang Iglesia ni Cristo na si kapatid na Felix Manalo ang bumuhay mismo ng patay, kundi ang doktrina na nakasulat sa Biblia, ang Diyos ang bumubuhay ng patay sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Next question. Okay, so ginamit mo kanina ang ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 12. Ang ating paksa ay patutunayan mo sa referensya at sa Biblia. Ito ba ay isang patunay na ito ay bumuhay dito si Felix Manalo ng patay? Yes or no? No, pero yun ay premise para patunayan ko na itong aking katunggali ay itinulat sa mga hayop na walang bait. Bakit? Okay, next question. Ginamit mo ang Gawa 2.22. Ang sabi mo, walang kapangyarihan bumuhay ng patay ang Panginoong Kristo. Yan ba ay nakasulat dyan sa Gawa 2.22? Yes or no? Ang sinabi sa Gawa 2.22, o ano mo na? No. Kasi ang nakasulat Objection, sa Mr. Gawa 2.22, masabi ko no. Anong objection nyo sa Mr. Moderator. Objection. Anong objection mo? Anong objection mo? Oo, Stop the time. may rules po tayo na kapag categorical po ang tanong, kailangan mauna muna sagutin yung categorical. Sorry. Pero nahuli lang. Sumagot naman. Yun po yung aking concern na Mr. Moderator. Maraming salamat po. May counter ka, Alpa? Opo, nagkamali lang. Nahuli ko lang yung sagot pero sabi ko no. Next question. Okay, mag-roll out na ako, no? Batay sa ating rules, kapag yes or no ang question, ay sagutin muna ng yes or no bago magpaliwanag. Okay? Ulitin mo na lang yung tanong mo negative, then i-continue. May 17 seconds si Kuya Alpa para sagutin. Okay. I-refresh ko yung tanong Ginamit mo ang Gawa 2.22. Ayon sa iyong payag, walang kapangyarihan ika bumuhay ng patay si Panginoong Kristo. Tanong, dahil ginamit mo ang Gawa 2.22, yan ba ang nakasulat dyan sa Gawa 2.22? Yes or no? No, nagpapaliwanag ang Gawa 2.22 na si Jesus ay isang tao, nakagawa siya ng himala sa pamamagitan dahil ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, ang Diyos ang gumawa nun at hindi po si Kristo. Next question. Okay, next question. Ayon sa ating paksa na iyong mismo pinalagan, ang patutunayan mo ay yung iyong ka-Felix na bumuhay ika ng patay. Yan yung iyong patutunayan. Ngayon ang tanong, sabi mo, ang Diyos ang bumuhay at hindi si Felix. Ayon sa paksa natin, patutunayan mo si Felix ang bumuhay. Dito ba sa sinabi mo ang Diyos ang bumuhay at hindi si Felix, ito ba ay tama, yes or no? Asa dito, ito. Ano ba tanong mo? Pakilinaw po, objection? Objection, Mr. Moderator. Pakilinaw nung tanong, pakilinaw nung tanong kasi loaded. Stop the time. Objection, Mr. Moderator. Ako muna nag-object, ako nauna po. Moderator. Wala pong, Mr. Moderator, nag-o-object siya na siya naman ang sumasagot. Ako po yung nagtatanong. Kasi po, moderator, hindi niya tinutukoy kung alin yung tinutukoy niya.
Ito ba yung Biblia? Wag mo tatawa. Ito ba yung Biblia? Yung paksa. Hindi kasi malinaw. Sabi ko, ito ba? Sabi ko, ito ba? O yung paksa? Ano ba? Sa ako na. Pakilinaw Mr. yung tanong. Moderator, Di marinig ko. nasa moderator po ang pasya. Nasa moderator po Kaya ang nga, pasya. moderator Dapat kinakausap ko, hindi ikaw. Moderator kinakausap ko. Okay po ha. Nauna pong magsabi ng objection ang affirmative. Wala naman tayo sa rules na kung nagsumasagot ay Yan na. hindi na pwede mag-object. Wala na. Kaya pakinggan natin Wala ang na. objection ni affirmative. Kung may counter ka, pakinggan muna natin. Ano yung objection mo po, Kuya? Nakita na ang Kasi pagkabayan. yung tanong po niya, hindi malinaw. Nakita Alin na ba ang yung tinutukoy pagkabayan. niya? Na dyan. Eto ba? O yung paksa? Hindi malinaw eh. Bakit may Hindi malinaw. objection? Yun lang po, Bakit moderator. may objection? Ang nag-object dapat yung nagtatanong. Bakit May nag-object yung counter sasagot? objection ka negative? Opo, may counter ako, Mr. Moderator. Malinaw po ang aking tanong dahil ginamit niya, sabi niya kanina, ang paksa namin na kanyang pinalagan ay patutunayan niya si Felix ay bumuhay ng patay. Sa makatuwid, ang patutunayan niya mismong yung kanyang sugo na kinikilala si Felix Manalo. Ngayon ang sagot ko, ang tanong ko sa kanya, ang pahayag niya, sabi niya ngayon, ang Diyos ang bumuhay, hindi si Felix. Ang tanong ko dyan ay, tama ba ito o mali? Aling ito nga, ay objection po. Ito ba? Ito, o yung paksa? Kasi sabi niya, ito, ano, tama ba ito? Ano ba yun? Ito ba o yung paksa? Mr. Moderator. Mr. Moderator. Ilinaw nung tanong bro, ano bang ito na tinutukoy mo? Ito? Refresh ko ulit, refresh ko ito. ulit. Makinig mabuti. Alpha, makinig ka mabuti. Sige. Refresh ko ulit yung tanong ganito ha. Sige. Ayusin mo ha. Pakinggan mo mabuti. Ayon sa paksa natin, Ayun. ginawan mo nga ng thumbnail. Ito ay, paunawa ko sa'yo. Ayon sa paksa na pinalagan mo, patutunayan mo si Felix Manalo ang bumuhay ng patay. Ngayon, ang iyong Nag-roll out muna. Wait lang, stop the time. Nag-roll out po ang moderator, makinig po sana muna. Wait lang po ha. Nililinaw ko. Nag-roll out po ang moderator po yan. Una ako. Tagal niya magchismisan eh. Ang roll out ko ganito. Yung dyan at ito na tinutukoy mo ay paki-specific sa pagtatanong. Okay. Wait lang po. Wala pa tayong timer. Wala pa tayong timer. Okay, ito ang tanong ko. Dahil ang paksa natin na yung pinalagan ay patutunayan mo si Felix Manalo ang bumuhay ng patay. Ayon sa iyong kanina, sa iyong pahayag, sabi mo, ang Diyos ang bumuhay, hindi si Felix. Tanong, tama ba ito o mali na iyong pahayag? Tama o mali? Tama ang aking pahayag na ang Diyos ang bumuhay ng patay sa pamamagitan ni kapatid na Felix Y. Manalo. At yung tema na ibinigay mo ay mali. Halatang halata na hindi ka marunong gumawa ng tema, kaya pinalagan ko para sa pagkakataong ito ay itama ang maling unawa at pagkakalat mo ng malisyoso Okay. mga pahayag. Next question. Nagsaside comment, Mr. Moderator, nagsaside comment. Pakiano naman? Objection muna, Mr. Moderator. Ano po yung objection nyo ko, Kuya Negative po? Opo, napakinggan naman po kanina yung rules. Rules nyo po mismo ito, na dapat naman ay i-apply din sa may-ari ng rules na dapat ay sumunod na no comments, no side comments. Tama po ba? May counter objection ka. Kuya Alpha, may counter objection ka po. Hindi po yung side comments dahil totoo naman talaga ginagawa niya, kaya ko lang siya pinalagan dahil sa kanyang mga ibinabato laban sa iglesyang malisyoso. Yun yung tinutukoy ko. Okay, mag-roll out na ako na. Continue na lang tayo sa question and answer. Next question, Kuya Negative.
Okay. So, dahil nagpapakita ka ng video, tatanungin kita dyan dahil yan ay out of topic nga sana yan. Kaya lang, i-present mo yan kanina. Tanong ko sa'yo, yung video ba na pinapahayag mo kanina sa iyong presentation, yan ba ay kasama sa ating paksa ngayon? Yes or no? Yun ay patunay lang na ikaw ay naglalapastangan sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ang pinatutunayan ko dito, si kapatid na Felix Y. Manalo ay hindi mismo ang bumuhay ng patay, kundi ang Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ko lang ipinakita yon ay burden of proof na mali ang ipinakakalat mong mga impormasyon sa Facebook. Next question. Ibig mo ba sabihin, Alpha, kaya ka lumaban o pinalagan ang debate na yan na ikaw naman ang naghamon at may ebidensya ako na ikaw ang naghamon, kaya pumili lang ako ng topic. So, tama ba na lumaban ka lang dahil sa iyong puot sa akin? Tama? Yes or no? No, hindi ako napupuot sa iyo, kundi napupuot ako sa mga kasinungalingan na sinasabi mo sa social media na puro malisyoso at paninira sa aming pananampalataya na wala ka namang sapat na batayan. Yun. Wala akong masamang tinapay sa iyo personally, kundi doon sa kasinungalingan mo. Okay, last question. Okay, next question po. Okay, last question ko na ito, ano? So, ayon dyan sa paksa na patutunayan mo na si Felix Manalo ay bumuhay ng patay. So, ibig mo sabihin, hindi sugo si Felix sapagkat hindi niya, ayon sa'yo, hindi siya ang bumuhay ng patay, yes or no? No, kasi ang mga sugo nga kinakasangkapan ng Diyos tulad ni Cristo, sugo, nakabuhay ng patay, si Pedro, si Pablo, sugo ng Diyos, mga tao yon. Katulad din ni kapatid na Felix Manalo, tao, pero sugo ng Diyos, nakabuhay ng patay. Ibig sabihin, sugo talaga siya. Sugo talaga siya ng Diyos. Kasi kung hindi siya sugo ng Diyos, hindi sana siya kakasangkapanin. Noong nanalangin siya, nabuhay yung patay. Okay. Ano patunay? Time na. Next question, Kuya tagapagligtas ng kalbo. Ilang minuto pa, bro? May 2 minutes and 40 seconds ka pa po. Okay na, bro. Wave ko na yan. Okay, wave mo na. Sige. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan. No, bilang negatibo, ang sabi ng ating kaibigan kanina ay hindi daw si Felix Manalo ang bumuhay ng patay, kundi daw ang Diyos. Ayan, no. So mamaya mga kaibigan, rebuttal, magugulantang kayo ha. Tandaan niyo yan. Ito ay first stand ko pa lang to, no. Magugulantang kayo mamaya sa aking ipapakita sa inyo na sinasabi niya hindi daw nila aral, no? Ngayon mga kapatid, patutunayan natin yan na iyan ay aral mismo nila, no? Na si Felix mismo ay bumuhay ng patay. Ano po? Pero tandaan ninyo, no? Tandaan ninyo yung kanyang mga sagot sa akin kanina. Sinasabi niya sa kanyang pahayag kanina, no, sa first stand niya kanina, na hindi si Felix Manalo ang bumubuhay ng patay, kundi ang Diyos. Uy! Tingnan natin kung sino ang totoo. Ha? Ito mga kaibigan kong tagapakinig, itong aking katunggali na si Alpha, isang ordinaryong miyembro lang po ito. Ano? Isang ordinaryong miyembro lang to. Kaya magugulantang kayo mamaya. No? Titingnan natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. No? Tayo naman ay hindi tayo. Sino yung sinasabi niya, alam mo, mapapansin niyo mga kapatid, yung kanyang ipinahayag sa kanyang kaninang ipinahayag niya kanina. No? Nagpapakita siya ng mga video ko. Na wala naman yun sa topic. No? Malayo sa topic. No? Kung hindi ka sigurado, Alpha, makinig ka. Kung hindi ka sigurado sa paksa, pwede mo naman ako kausapin. Napakatagal natin ng pag-uusap, kapatid. No? Ang tagal ng usapan natin. Alam mo, sa totoo lang, 3 video ang hawak ko dito ng ating pag-uusap. Mahaba yung pag-uusap natin. Dapat sinabi mo, bro,
palitan natin ang paksa. Mukhang mali kasi hindi namin yan doktrina. Kung kailan nandito na tayo umiire ng debate, dito ka ngayon umiiyak. Nakisyo pinalagan mo ako dahil yung aking mga pinupost, puro paninira, na hindi naman yun ang issue. Bakit mo yun in-insert dito sa ating live debate? No? Sa halip na patunayan mo ang iyong sugo na bumuhay ng patay, na ayon naman yan mismo sa paksa na iyong pinalagan. Nasaan ang iyong patunay? Gumamit ka ng ikalawang Pedro. Wala naman dyan na patunay na si Felix yan ang tinutukoy. Ang ating paksa patutunayan mo, si Felix Manalo ay bumuhay ng patay ayon sa Biblia at referensya. Yung sisisi ang ginamit mo. Alam mo, nagulat nga ako Akala ko naman, dahil ang sabi mo sa akin doon sa video natin, ang pag-uusap natin, sabi mo, yung pari nyo pa nga yung aklat nyo, yung pari ang nagpatotoo na bumuhay si Ka Felix ng patay. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi namin naaral yun. Ano na, Alpa? Nasaan ka? Ha? Ang sabi mo kanina sa akin, lalampaso mo ako. Ha? Sa paksa na yan, ano nangyari, Alpa? Ha? May video ako na hawak, Alpa, nag-usap tayo. Napakahaba ng video, 3 video yung pinutol ko kasi hindi ko ma-send sa kabila kong cellphone, sobrang haba. No? Malinaw yung pag-uusap natin doon, Alpa. Ang sabi mo pa nga, no, ulitin ko ito, no? Ipaparemind ko lang sa iyo, kapatid na Alpa, baka sakali magising ka sa katotohanan, baka nagkaroon ka kaagad ng amnesia. Ang sabi mo, mayroon pa nga mga ano ba sabi mo nun? May pari, sabi mo, may pari pa nga. Yung aklat niyong mismong Katoliko nagpatunay na si Ka Felix ay bumuhay ng patay. Ine-expect ko naman na babanggitin mo o gagamitin mo yung aklat ni Father Leonardo Mercado, no? Yun talaga kasi pinaghandaan ko yun Sabi ko, bakit kaya? Nagtataka nga ako sa yung kanina payag, bakit kaya hindi niya mabanggit yung yung sinasabi niya sa pag-uusap namin na yung pari na nagsabi na si Felix Manalo ay bumuhay ng patay. Inaantay ko yun na gamitin mo yung aklat aklat ni Father Leonardo Mercado, no? Na ang pangalan ng kanyang aklat ay Filipinos Religious Psychology, no? Naantay ko yun, nagamitin mo. Kaya lang, wala Ang ginawa mo ngayon, umiyak ka lang ng umiyak, kapatid. Parang naglabas ka lang ng hinanakit sa iyong puso. Ano nangyari, Alpa? Diyos ko naman, akala na-excite na pa naman ako. Sabi ko, madugong bakbakan ka ako ito kasi mabagsik itong kalaban ko. Mismo yung kapatid na si Ezekias, binigyan niya ako ng babala. Sabi ni Ezekias sa akin, nako, ilalampaso ka nun kasi magaling, maraming mga patunay yun. Sabi ko naman, kung ilang paso ako, di lagyan mo ng floor wax para madulas. Pero kakaiba yung nangyari, mga kapatid, napakinggan nyo bilang ako, wala akong patutunayan, no? Pero patutunayan ko mamaya sa rebuttal, no? Na aral nyo, ha? Aral nyo talaga, aral nyo. Kontrahin mo, no? Ipaparinig ko dito yung video mamaya, no? Itong video na ito ay hindi itong video na yung pag-uusap namin dalawa ni Alpha, hindi, ibang video ito, no? Ibang video ito. Kaya magugulantang kayo, sabi niya kasi alam mo yung mga kaibigan kung bakit nagtadanon yung kanyang stand, no? Na lumayo siya sa paksa. Dahil ang sabi kasi sa kanila doon sa kanilang comics, no? Sa comics kasi marami yan nagpapalat yan sa kahit i-search mo yan. Nabubuhay daw talaga ng patay si Felix Manalo. Ayon sa comics nila yun, hindi yung galing sa akin. Ano ho? Huwag po kayong magagalit sa akin. No? Dahil hindi ako nagpapakalat yan, kundi nakita ko lamang yun. Bumuhay daw ika ng patay. Isang ministro ay isang anak na si Demetria Cruz. Ika ay nagkasakit ng maluba at yun ay nalagutan ng hininga. Sa makatuwid, yun ay bangkay o namatay. Ngayon, lumapit itong ministro, yung pamangkin daw ika ng bata na yun na namatay, doon kay Felix Manalo at sinabihan na ipanalangin mo daw, ipanalangin mo daw ika yung patay na aking pamangkin. Sabi ng ginanon. Ngayon, pinuntahan naman ni Felix at pinanalangin niya yung patay na bata, na 4 years old. No, tapos, ayun, lumakad, bumangon ika at nabuhay. Hindi, sa akin ba yun? Ako ba nagkakala? Sa comics nyo yun, sa inyo yun. Bro, hindi akin. No? Ngayon,
Sasabihin mo na hindi si Kapelex ang bumuhay, pero ayon sa inyong mga referensya, na inyong mismo referensya nagpapatunay na bumuhay, no? Oh. 'Di ba? So nagkukontra-kontra, bro. Yung iyong argumento ngayon, kinontra mo yung inyong referensya mismo, yung comics. Ano po? Mamaya, mas matindi pa mamaya ang kukontrahin mo. No? Mas matindi ang kinontra mo sa iyong pahayag ngayon, bro. No? Ngayon, hamunin mo ako, sabihin mo sa akin, sige, ilabas mo yung video na sinasabi mo. Antayin ko yung hamon na yan, no? Ilabas mo yung video mo na yan. Oh, yan ang antayin ko yan. Pwede mo ako hamunin dyan. Ngayon, kapag hindi ko napatunayan, talo na ako. No? Talo na ako. Pero, ito ang hamon ko naman sa'yo. No? Mr. Moderator, makinig. Ito naman ang hamon ko sa'yo. Kapag napatunayan ko, aminin mo, talo. Lahat ng tagapakinig, yung mga nanonood ngayon sa ating live, saan man yan, kung inilag mo man ito sa FB o sa YouTube, no? Tandaan nyo, hamunin ako ngayon ni Alpha. Ibibigay ko yung video. No? Kaya, mga kapatid, sinasabi ko nga kung bakit nagkaganyan ang argumento ni Alpha. Dahil kukontrahin yung kanilang doktrina. No? Ang sabi kasi sa kanilang doktrina, ang tunay, sabi, ang tunay daw ika na Kristiyano ay hindi ipinapanalangin ang patay. Pero, ayon sa kanilang, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, ayon sa kanilang, ipinanalangin daw ika ang patay na bata. So, dyan pa lang, nagkukontrahan na sila. Kontra-kontra. So, dyan natin makikita, mga kapatid, na hindi po talaga tatag ng Diyos ang Iglesia ni Kristo. No? Yan lang po ang aking sinasabi sa inyo. Tinitiyak ko yan. Kontra-kontra po talaga. Maghamon, hamunin niya ako. Nasaan yung video mo? Sabihin niya sa akin. Nasaan yung video mo na pinagmamalaki mo? 30 seconds. So, mga kapatid, total mauubos na po yung aking oras. Siguro hanggang dyan na lang po. Maraming salamat muli. Ako nga pala, si Tagapak. Sasagot na ba ako? Di po, tanong muna, tanong. Okay. Tanong muna po. First question po ni Kuya Alpha. Stop the time po, stop the time. Stop the time. Meron ka bang physical book ng aklat ni Leonardo Mercado? Meron, wala? Wala akong aklat, no? Meron ka bang Na- aklat ni Leonardo Mr. Mercado? Moderator. Wala. Mr. Sige. Wait lang po, moderator. Delay Hindi ka ko po. tanong, meron ka bang? Delay ka po, Kuya Alpha. Delay ka po, Kuya Ano Alpha. ba? Delay po yung ano nyo. Ayun, ulit ang tanong, meron ka bang aklat ni Leonardo Mercado? Meron, wala. Okay, sasagot na ba ako, Mr. Moderator? Okay, okay. Okay, ito ang sagot Wait ko. lang, wait lang, wait Wala lang. akong hawak Lilipat ng... lang ako ng pwesto. Lilipat lang ako pwesto. Okay lang ba Sir, sa'yo? wait lang. Lilipat lang ako. Mercado. Kaya ko ito sinabi dahil ikaw mismo ang nagbanggit nito doon sa ating pag-uusap na sinasabi mo na mismong aklat ng Katoliko ay nagpatunay na si Felix Manalo ay bumuhay ng patay. Next question. So tanggap mo na yung aklat ni Leonardo Mercado ay Catholic book, yes or no? Yes! Catholic books yun, pero ginamit mo yan sa ating pag-uusap na sinasabi mo nga na nakasulat ika doon sa aklat nyo na nagpapatunay na si Felix Manalo ay bumuhay ng patay. Next question. Magpalaki lang ako. Wait lang. Father Leonardo Nieva Mercado, itatanong ko sa iyo ano yung SVD. Okay. Ito ang sagot. Wala akong idea dyan na SDD dahil ko lang yan ng box na yan. Nung binanggit mo yan ng ating pag-uusap, wala akong idea dyan na may aklat na sinasabi mo na nagpahayag na si Felix ay bumuhay ng patay. Next question. Next question. Natanggap mo na hindi mo alam yung SVD ni Father Leonardo? Yes or no?
Yes, hindi ko alam yan dahil nga ikaw lang ang nagbanggit yan na mayroong aklat na nagsasabi na si Kapelix ay bumuhay ng patay. Bakit hindi mo ginamit yan na sinasabi mo na nakasulat yan sa aklat? Yun ang tanong, sagot ko sa iyo. Next question. Next question. Dito sa aklat ni Leonardo Mercado, meron bang sinabi dito na bumuhay ng patay si Kapelix? Yes or no? Hindi ko alam. Ikaw ang nagsabi sa pag-uusap Ayan. natin sa Messenger, no? May video ako. Ikaw ang nagsabi, no? Ikaw ang nagsabi na may sinabi ang aklat na yan na bumuhay si Felix ng patay. Ikaw ang may sabi, hindi ako. Next question. May video ako. Ano nakasulat sa... Hindi ko alam, ikaw ang nagpapatunay, no? Ikaw ang nagpapatunay ayon sa paksa natin at ginamit mo yan. Sabi mo, nakasulat dyan. Kaya ipakita mo, sabihin mo sa akin na ito nga nakasulat. Ikaw ang gumamit. Next question. Ano nakasulat dyan? Beg him to pray o bumuhay ng patay? Wait lang, Mr. Moderator, wait lang. Mr. Moderator, excuse na, ipinanalangin niya yung patay, ano? Pero, no, ikaw mismo ang nagsabi ayon sa ating pag-uusap, may video. Okay, next question. Doon sa kanyang panalangin, nagmakaawa o hindi nagmakaawa? Ayon din sa iyo sa ating pag-uusap, sinabi mo na sinabi ng pare nyo na si Felix ay bumuhay ng patay. Ikaw ang may sabi niyan, kaya patunayan mo ayon sa ating paksa na iyong naman pinalagan. Next question. Kanino nagmakaawa si Kapelix? Sa Diyos o sa patay? Okay, ito ang sagot. Sa Diyos, nanalangin nga siya sa Diyos pinanalangin niya ang patay. Pero tandaan mo ha, ayon sa inyong doktrina ay bawal ang tunay daw ika na Kristiyano ay hindi dapat ipinapanalangin ang patay. So kontrahan. Next question. Sabi mo, sa Diyos siya nanalangin. Kaya kanino nanalangin si Kapelix? Sa Diyos o sa patay? Sa Diyos, ipinanalangin niya ang patay. Ang patay ang kanyang ipinanalangin sa Diyos. Pero ang aral nyo ay sinasabi sa aral nyo, ang tunay na Kristiyano ay hindi ipinapanalangin ang patay. Kontrahan. Dahil sa Diyos nanalangin si Kapelix, sino ang bumuhay sa patay? Si Kapelix o ang Diyos? Ito ngayon ang sagot. Si Kapelix sa pamamagitan ng Diyos na sinasabi naman sa inyong dokumento, sa inyong aral na bawal ipanalangin ang tunay na Kristiyano ay bawal ipanalangin ang patay. Nagkukontrahan. Meron bang Next nakasulat? question. Meron bang nakasulat sa aklat na ito na si Kapelix ang bumuhay sa pamamagitan ng Diyos? Meron o nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling. Mayroon dahil mismo, no? Mismo si Eranio Manalo ay nagsabi. Ngayon ang nagsabi na si Kapelix ay bumuhay ng patay. Hamunin mo ako. Di, ang tinatanong ko sa aklat na ito, kasi tanggap mo, ito ay aklat Katoliko at pare ang nagsulat. Sabi mo, nakasulat sa aklat na ito na si Kapelix bumuhay ng patay sa pamamagitan. Next question. Hindi ka makakalusot. Yan. Milagro o hindi? Ang nakasulat, miracle. Pero ang sabi ng inyong aral, sinasabi ang tunay na Kristiyano ay bawal ipanalangin ang patay. Next question. Dahil milagro ang nakasulat, sino bumuhay ng patay? Si Kapelix o ang Diyos? Ang sagot, ang Diyos ang bumuhay, hindi si Felix. Pero ang iyong pinalagan na paksa ay patutunayan mo si Kapelix ang bumuhay. Kaya nagkukontrahan. Kasasabi mo lang, ang Diyos ang bumuhay. Ano ang mali mong sagot? Si Kapelix ang bumuhay o ang Diyos? Ayon kay Eranio Manalo ay si Kapelix ang bumuhay. Next question. Ano ang physical... Meron akong video hawak. Sige, mamaya. Next question. Phone ko. Gusto mo? Meron Sige. dito. Sige. Nasa cellphone ko. Itatanong ko lang, saan dyan? Meron, wala?
Mayroon. Saan dyan? Nandyan ipinanalangin niya. Ipinanalangin niya yung patay, tapos tumayo daw ika at lumapit sa kanya yung batang babae na si Demetria Cruz. Di ba, nabuhay, lumakad daw sabi dyan Okay. Ang tinatanong ko, saan dyan sa comics nakasulat, bumuhay ng patay si Ka Felix? Meron o wala? Wait lang po. Yung nawala. 25 seconds po, Kuya timer, 25 seconds po. In 25 seconds. Okay. Anong sagot po? Okay, sabi ko, ang sagot ko meron, dahil sinasabi niya dyan, bumangon yung patay. Ibig sabihin na buhay, gamitan lang natin ng utak, Ibig sabihin, kapag sinabi bumangon at lumakad, di nabuhay yung patay. Next question. So, ibig sabihin, yung... Di ba? Binuhay ni Ka Felix. Di mayroon si Ka Felix, sabi mo Sige, next question. Okay. Si Apostol Pedro. Para negative natin. Wait lang po para hintayin natin yung timer po. Ang patay. Ang sabi naman ni Kairan nyo, ayun dito sa video, bumuhay. So, nagkakasalpukan sila ito. Pakinggan nyo. Ayan. So narinig nyo mga kapatid, Yan po ay kinukontra ni Alpha. Ang sabi ni Alpha kanina sa kanyang unang presentation, hindi daw si Felix ang bumuhay. Pero ayon sa kanyang pangalawang sugo, matapos ipanalangin ni Ka Felix, nabuhay na ang patay. Sa mga tuwid, si Felix ay bumuhay ng patay. Yon naman ay kinontra ni Alpha Omega, Kaya mga kapatid, Diyan po ay makikita na natin na nagkukontrahan, Walang napatunayan. Bagkus ako pa ang nagpatunay, Diba? Nakita niyo yun mga kapatid, Sa halip na siya yung affirmative at patutunayan yung paksa, malinaw paksa namin, patutunayan niya, bumuhay ng patay si Felix Manalo. Ngayon, ako patuloy ang nagpatunay, Kaya, ako ang tunay siguro na miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil hindi ko tinututulan. Bagkus si Alpha ay tumutol, piki na iglesia, piki na miyembro ang bata. Wawa. Kaya mga kapatid, dyan po nagtatapos ang aming paksa na ito. At kung paano ngayon napahiya itong ating katunggali, dahil nagkukontrahan po ng kanyang mga argumento, mismo yung kanyang ikalawang sugo, dahil kung siya ay tunay na kaanib dyan, dapat proud siya, Proud dapat siya. Ang problema mga kapatid, nabaliktad. Ako pa ang nagpatunay. Kahit yung kanyang kamiyembro, kabaro niya si Ezekias, nagdebate na kami dyan, ay umamin na si Felix talaga daw ang bumuhay. Kaya mas tunay na miyembro si Ezekias kaysa dito kay Alpha. Si Alpha kanina, narinig nyo naman, na sabi niya, hindi si Felix ang bumuhay. Hindi si kapatid na Felix. Sabi niya ganun. Diba nagkukontrahan sila. Samantala, may video ako, i-upload ko yon. Ang sinabi niya, si Ka Felix daw talaga ay bumuhay ng patay. Yung pag-uusap namin sa Messenger, may video ako dyan. Kaya nagkukontrahan yung kanyang argumento ngayon. So, ngayon mga kapatid, napatunayan po natin
na itong si Alpha, kaya lang ito lumaban dahil may hinanakit pala sa akin. Sa haba ng aming pag-uusap sa Messenger, pwede naman niya ako kausapin, bro. Huwag ganun, bro. Di ba? Ganun na lang sana. Ang problema, pumalag pa talaga. Ngayon, ano ang nangyari? E di kahiya-hiya ka ngayon. Yan ang sinasabi ko ngayon, mag-a-upload ka ngayon doon sa iyong account, no? Magyayabang, pagpuputol-putulin mo na naman itong debate natin, i-highlights mo yung mga negatibo na hindi ka sasang-ayon, no? Abangan ko na yan, pambihira ka naman. Alam ko na yung karatas mo, kapatid, dahil matagal na kitang kilala, hindi mo lang ako natatandaan, siguro. Kaya dito sa mga oras na ito, mga kapatid, wala pong ibang nagpatunay kundi ako. Nabaliktad po, siya na po yung naging negative eh. Kumukontra na siya eh sa kanyang tinindigan, sa kanyang patutunayan. Malinaw ang paksa, no? Patutunayan ko na bumuhay si Felix ng patay ayon sa Bible, ayon sa mga referensya. Yun ang paksa. Maliwanag ang paksa. Pero ang ginawa niya, nag-segue, no? Lumihis siya ng daan, pumunta siya sa dating daan. No? Maraming salamat. Yan po, nagtatapos ang rebuttal ng negative set po. Kapatid na Felix Manalo, si Norberto Cruz, natansabi sa kanya, pumunta ka sa amin, namatay ang aking pamangkin. Nagpunta, lubog! Akalain ninyo, pagkatapos ipanalangin ang bata. Ano ginawa? Binuhay, ipinalangin. O, sagot kayo dyan ha. O, tuloy natin. Kasi dito, ipit na ipit siya. Tinanong natin dito. Oh, beg him to pray. Sabi ng pare, nanalangin si Ka Felix. Oh, sabi niya meron ng nakasulat na bumuhay ng patay. Kahit basahin ninyo yan, wala yan. Ang ginawa ni Ka Felix, nagmakaawa sa panalangin. Samantalang siya'y nananalangin, he related the dead girl slowly got up and walked towards him without his knowledge. Hindi nga alam ni Ka Felix na lumapit yung bata eh. Hindi nga niya alam eh. Bakit? Nananalangin sila noon. Kanino sila nagmakaawa? Sa Diyos. Nalito siya dyan eh. Tinanong natin, yung tao ba kaya bumuhay ng patay? Sabi niya, yes, ayon sa doktrina ninyo si Ka Felix. Tinanong natin, si Apostol Pedro, tao hindi. Sabi niya, tao. Nakabuhay ba si Apostol Pedro dahil siya'y tao? Hindi. Ang Diyos ang bumuhay. Hindi tanggap mo, ang Diyos ang bumuhay? Yes. Tapos maya-maya, no na naman, nalito siya. Bakit? Kasi nungalingan kasi yung sinasabi. Kaya ako sa'yo, pili ka ng upload na ito ha. Salamat. Okay, time na po. Diyan po nagtatapos ang ating friendly discussion po between INC and RCC na si Kuyang Alpha at tagapagligtas ng kaluluwa. Kuya, tagapagligtas ng kaluluwa, may 1 minuto po kayo para magpasalamat po. Okay, so maraming salamat po. Ay hindi po, babatiin ko po muna kayo, no, ng magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man po tayo, sabi ko nga, saan man panig tayo ng mundong ito, wag po natin kakalimutan, na unahin ang may kapal na siyang may likha ng lahat ng bagay. So, nagpapasalamat po ako, sa ating butihing moderator na naging patas naman po siya sa pagmumit at doon po sa nagkontrol po sa oras, at sa ating namang katunggali kay Alpha, sana masundan ulit ito, at ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil pinaunlakan mo ang aking naging hamon sa iyo, dahil dito nalaman natin ang katotohanan na bagamat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ito po ay hindi hadlang para muli tayo pagtagpuin, dito sa usaping ito. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po sa atin. Okay.